Maayong adlaw! Nandito na naman po ako para magbahagi ng isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at magpapalabas ng inyong magigil. But before that, shout out po muna tayo. Hello! Kay Cindy Meliora from Olongapo City. Josa Villanueva from Saudi Arabia. Mark Nathan Patiag listening from Riyadh. Hermie Lauro na nakikinig from London at sa mga avid listeners ko daw po sa England. Hello po sa inyong lahat, kamusta po kayo? Also, kay Jazz listening from Russia. Teresita Andres. Hello din po kay Malu Galiano. Miss Mighty Yong na always present. Hello ma'am, kumusta po kayo? Also, kay Aliyah, Gloria Soliaza, Myrna Pagbilao from Bahrain, Gerald Luke from Saudi, salamat po. Monica Rosario from Caloocan City at kababalik lang daw ng Pilipinas, wow naman. Vanessa ang Bisdak, wow, Bisdak sad ko ma'am, hello sa imo diha. Liza Alibio, Jolly Marcaida, at kay Yachin Kamashiro na lagi daw pong nakikinig kapag may upload ang cast. Hello po, maraming salamat. And now, please fasten your seatbelt dahil sisimulan na po natin ang ating panibagong kwento na isinulat ng ating writer, Naoki. Happy listening! Marahang muling bumuntong hininga si Mia nang matunugan niya ang pagdating ng kanyang asawang si Franco habang may kausap sa telepono. Ngunit pabulong lamang to. Bakit kailangang pang bumulong sa tuwing may kausap ko sa telepono, Franco? Hindi na napigilan pa ni Miyang magtanong. Marahan namang tumingin sa kanya si Franco at ngumiti. Oh, you're still awake, babe. Akala ko kasi tulog ka na. Kaya pabulong ko na lamang kinakausap yung sekretarya ko. She's asking for some advice about investing that I mentioned to you in Europe. So, you're planning to fly tomorrow? Can I come? Are you sure? Hindi ba't busy ka sa shop mo? Baka makabala pa ako sa iyo, Mia. Napilitan namang tumango si Mia dahil tama nga ang sinabi ni Franco. Maraming customer ang shop na pag-aari niya, lalo pa ngayong summer. Dinalagsato ng mga turista. Okay then. Take care, Franco. Balitaan mo na lamang ako about sa investing na napag-usapan ninyo. You should be more careful, especially sa mga manlolokong negosyante. Baka mamaya, mabangkaroti tayo. Dory, alam ko naman ang ginagawa ko. Wala na ngang nagawa si Mia ng sumunod na araw. Hinayaan niya lamang si Franco na kasama ang sekretarya niya papuntang Europe. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang magduda kung bakit halos gabi-gabi na lamang tong may kausap sa telepono. I heard na sa Europe daw ang asawa mo for investing. Mag-iingat lamang siya sa mga scammer na kumakalat nowadays, Mia. Alam mo naman kung gaano kahirap mamuno ng isang kumpanya. Pero, sa Franco pa rin na yun pinagkatiwala mo ang pinamara namin sa'yo ng papa mo. Sa kanya, ni Miss Trina, ang kanyang ina. Ma, alam ko pong ginagawa ko. At saka, di ba po, napag-usapan na po natin to? Kung nabubuhay lamang si Papa, edi sana may kakampi ako ngayon. Mia, hindi naman sa hindi kita kinakampihan. Ayaw ko lang na masayang pinaghirapan ng Papa mo. Wala na rin naman akong kakayahan na mag-manage ang kumpanya na naiwan niya. Kaya nga napili kong tumulong na lang rito sa shop mo. Kaya nga if ever na magbagong isip mo, ako nang bahala sa shop na to. At ikaw na lamang mamahala sa kumpanya. Ma, I trust Franco too much to give him a chance to prove himself that he deserves to manage our company. Sa mukha kasi ng asawa mo ang hirap ng magtiwala. Mukhang pera lang ang habol sa'yo, kaya ka pinakasalan ng lalaking yan. Napahilot ang sintido si Mia. Hindi niya nais pang dagdagan ng isipin ng mama niya, kaya hindi niya na nabanggit pa ang pagdududa niya kay Franco. Oh, bakit ba tulala ka na naman dyan, Mia? Tingnan mo ang customer nagdadagsaan. Ano ba naman tong batang to? Alam mo naman ang kulang tayo sa staff. Ano ba kasing iniisip mo dyan? Napabalikwas naman si Mia nang sandaling tampalin siya ng mama niya sa balikat matapos magsalita. Sorry ma, masama lamang po talagang pakiramdam ko.
Hindi ako kumbinsido. May iba ka pang iniisip ano? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Parang hindi mo naman ako nanay sa lagay na yan. Wala ka namang kaibigang mapagsasabihan ng mahinang mo to this time. Alam mo ma, tunog dyan si ka naman kung magsalita eh. At saka, anong walang kaibigan? Marami kaya akong pwedeng pag-vent outan ng mga hinaing ko sa buhay. Sadyang gusto ko lang mapag-isa, okay? Masama ba maging lutang kahit isang araw lang? Aba oo, kung tungkol yan sa asawa mo. Alam mo namang pagdating dyan kay Franco, expert ako. Dahil unang tingin ko pa lamang sa kanya, hindi nagagawa ng mabuti yan sa'yo. Natawa naman si Mia. Hindi na bago sa kanyang mga sinasabi ng mama Trina niya. Noon pa man ay hindi na nga to boto kay Franco, pero hindi naman to humadlang sa nararamdaman niya. Wala akong problema ma. Alam mo, guni-guni mo lamang yung mga hinala mo kay Franco. Ang bait-bait ng taong yun. Baka kamuulyanin ka na kaya ka nagkagaganyan. Pinandilata naman siya ng mama Trina niya at saka iniwan niya. Samantala, makalipas ang 2 araw ay saka lamang umuwi si Franco galing sa Europe. Sinalubong siya nito ng yakap na siya namang kinangiti ni Mia. Kamusta ka rito Mia? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba naging lonely? Pasensya ka na at ngayon lamang ako nakauwi. Nagkaroon ng biglang business meeting sa pagitan namin ng ka-business partner natin eh. May pinopropose na naman kasi silang new project. It's okay. It's nice to hear that. I'm glad na hindi ka nahihirapang mag-manage ng kumpanya, Franco. Pero kung gusto mo ng tulong ko, don't be shy to ask for help, okay? Nandito kaming dalaw ni Mama. Tatandaan ko yan, Mia. As of now, let's go to sleep. Nakangiting aya sa kanya ni Franco. Ngunit ng bandang 2:00 ng hating gabi, naalimpungatan si Mia ng sandaling wala sa kaning tabi si Franco. Muli niyang narinig ang mahinang boses nito sa loob ng CR, kaya agad nitong pinuntahan. What are you doing, Franco? Baka sa mukha ni Franco ang pagkagulat. Nanginginig pa nitong naibaba ang telepono at alanganing umiti kay Mia. Mia, bakit naman gising ka pa? Nothing. Naiihi lang ako. And you? What are you doing in the middle of the night, Franco? At sino na naman yung kausap mo at hindi makapaghintay sumikat ang araw? It's my secretary again. Yung pinapa-audit ko kasi kailangan ng verification about sa investing. Kaya tinawagan niya ako para mapasing na agad. Pero tapos na. Let's sleep again. Hinila na nga siya ni Franco pabalik sa kama niya. Ngunit hindi na mawala sa utak ni Mia ang paghihinala magmula ng gabing yun. Lumipas ang 1 linggo na ganun palaging routine ni Franco at ganun laging dahilan ng paggising ni Mia. Kaya hindi niya na makontrol ang sarili nang mag-dinner sila. Bakit ba palagi ka na lamang nakatutok sa cellphone mo, Franco? May kailangan ba akong malaman? Is this all about the company? Or may iba pa? Punong-puno na ako sa pagiging call center mo. Angel ni Mia at saka padabog nilapag ang kubyertos. Mia, I am an CEO now. Alam mo naman kung gaano kabisi ang isang CEO. Wala na nga akong time para sa sarili ko eh. Para lang maalagaan ang legacy ninyo. I'm just doing my job since pinagkatiwala mo sa akin to. Don't be mad. Naiintindihan ko naman. Pero bakit kahit tapos ang working hour, puro tawag pa rin ang sekretarya mo? Do I need to ask her? Baka naman may iba ng rason kaya siya tumatawag. Pinagdududahan mo ba ako, Mia? Nalalaso na ba yung utak mo ng magaling mong ina? Pati ba naman ikaw? Nawawalan ka na rin ng tiwala sa akin? May sinabi ba akong ganon? At saka, bakit nasali sa usapan natin si Mama? Anong kinalaman nun? Dahil alam nating pareho na hindi boto sa akin yung nanay mo nung una pa lang. Ay naisip kong baka nasulsulan ka na niya. Sa paanong parang niya ako masusulsulan ha? At isa pa, bakit ba parang iritado ka na naman? Nagtatanong lang naman ako. Guilty ka ba, Franco? Napahilot naman si Franco sa sentido at saka tumayo. You know what? Kung puro pagbubunga na lang mapapala ako rito sa bahay, ang mabuti pa'y hindi na lang muna ako uuwi. Padabog na iniwan siya ni Franco matapos sabihin yon. Nalamuko sa manimi ang mukha niya sa sobrang frustration. Malibang magtanong ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan,
Maagang nagbukas ng shop si Mia. Maaga ring dumating ang mama niya, kaya hindi niya naiwasan pang yakapin to. Ma, what happened? Nag-away ba kayong dalaw ni Franco? Did he cheat on you? No, Ma. But I felt strange. What do you mean? Ma, is it normal na kapag kakausapin mong sekretarya mo, dapat pabulong? And his reason is ayaw niya lang mastorbo ako. It depends, anak. Baka naman talaga ayaw niyang mastorbo ka. Bakit hindi mo siya puntahan sa opisina? Maybe you can talk to his secretary. To clear your mind na rin. Kaya siguro masyado kang lutang dahil puro ka pagdududa. Napangiwi naman si Mia dahil sa sinabi ng kaning ina. Bakit parang hindi ka na against kay Franco ngayon? Mukhang siya pang kinakampihan mo. Wala akong kinakampihan. Ayoko lang na umuwi sa mas malalang misunderstanding ang lahat. Try to talk to your husband, okay? Tumango naman si Mia rito. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Miyang mali siya. Kaya naisipan niyang puntahan si Franco pagkatapos ng trabaho. One strawberry cake, please, oh. Oh, Mia? Long time no see. Nakangiting sad sa kanin ni Kiyo, ang kaklase na ng high school. Kiyo? Wow! Ang laki na ng pinagbago mo, ha? How's life? Eto, I'm still alipin ng salapi sa kumpanyang sobrang toxic. Uy, talaga? I thought piloto ka na ngayon. Hindi ka ba natuloy? Sana. Kaso naudlot nang mamatay si mama. Napilitan na ako magtrabaho. Nag-usap muna tayo. Pumunta ka sa dulo at ihahatid ko na lamang tong order mo. Makalipas ngang 3 minuto, nakangiting inilapag ni Mia ang order ni Kiyo. Pinasadahan niya pa ng tingin ng kabuuan ng binata at masisabi niya nga malaking ang pinagbago nito. Mas naging gwapo ka yata ngayon, Kiyo, ah. Sus, ang bola ka pa. Ikaw nga tong gumanda lalo Kamusta? Dito ka ba nagtatrabaho ngayon? Grabe, parang kailan lang nag-iinarte ka pang hindi ka kumakain ng gulay nang minsang mag-hiking tayo Grabe ka naman sa akin. Sa dami ng pwede mong maalala, yan pa talagang kaartehan ko ang tumatak sa utak mo. Anyway, akong may-ari ng shop na to, kaya feel free to visit me here. If ever na gusto mo ng kausap. Napaawang naman si Kiyo at sunod-sunod pang tumango. Sinasabi ko na nga bang may dahilan kung bakit sobrang ignorante mo sa pagkain namin nun. Especially sa mga street foods. Low-key rich kid ka pala. Ang lala mo naman. Hindi ba pwedeng nakaluwag-luwag lang? Oo na lang. Pero baka naman kagaya ka ng boss ko na puro lamang kalandian ang ginagawa at hinahayaan ng empleyadong gumawa ng lahat. Uy, grabe ka naman sa akin. Hindi ako ganyan, uy. Nakikita mo naman na sobrang handsome ako sa mga empleyado ko, di ba? Ayoko napapagod ng mga yan At mukhang may problema ka sa boss mo Spill the tea. Natawa naman si Kiyo at nagsimulang magkwento. Alam mo, ang lala talaga ng boss kong yun. Hindi naman sa paninira Hindi rin sa pagiging chismoso pero hindi ko na talaga kaya Imbis na gampanan niyang pagiging CEO niya, puro siya out of the town. Kasama ng sekretarya ng hindi naman kagandahan. Ang pangit lang tingnan kasi ang sabi ng mga ka-workmates ko. Ay asawa na rin yung boss namin yun. Grabe naman yung boss mo. Sino ba yan? Kilala ko ba yan? Oo, sikat na kumpanya yun Alam mo bang techno company? Sikat yun, di ba? Posibleng hindi mo naman alam yun. Napahinto sandali si Mia na sa nabanggit na pangalan ng kumpanya. Techno company rin kasi ang pangalan ng kumpanyang pinamamahalaan ng asawa niyang si Franco. Techno company? Oo, yung pag-aari ng mga Samonte at kamakailan lang ay naging CEO nila tong si Sir Franco. Ay hindi marunong mamuno, puro lang babaeng inaatupag. Naawa nga ako sa asawa nun Kahit naman lalaki ako, kung kilala ko lang asawa nun, naisumbong ko na. Pero loki lang daw kasing relasyon nila Tuloy nang nabasag ang puso ni Mia nang makumpirmang hinala niya. Loki lang? Bakit naman daw? Ang kwento rin ni Sir Franco. Wala raw aram sa business world ang asawa niya. At alam mo ba, na ang techno company pagmamay-ari niya na mismo. Nabili daw ni Sir Franco sa mga Samonte nang malapit itong babangkarote. Imposible.
Sobrang galing mamalakad ng mga Samonte. Alam niya ng lahat. I agree. That's why I don't understand why he said that. Pero, never mind. Malapit naman na ako mag-resign dahil sa bulok niyang pamamalakad. Isama mo pa ang sekretarya niyang si Shiva. Nadaig pa kung asawa ni Sir Franco kung umasta. Huwag kang mag-resign, Kiyo. Pakiusap. Hinawakan ni Mia ang kamay ng binata na siyang kinagulat nito. Bakit? Anong meron? Ang gusto mo rin bang maging empleyado ng techno company? Naku, wag na. Sinasabi ko sa'yo, sobrang toxic doon. No, hindi yan. I have my own reasons, Kiyo. Please. What is it? I need your valid reason para magstay ako. Huminga muna ng malalim si Mia bago tuluyang sumagot kay Kiyo. I am Mia Samonte. I am his wife, Kiyo. Baka sa mukha ni Kiyo ang pagkagulat dahil sinabi niyang yun. Tinitigan pa siya nito ng mabuti at tinatansya kung nagsisabi nga ba siya ng totoo. Are you sure? Hindi ka naman siguro ng paprank, right? Hindi. I can provide our marriage certificate to prove that I am his wife. Please help me, Kiyo. Hindi namin binantang kumpanyang yun. We basically entrusted it to him to manage the company because I don't want to run the company. No need, Mia. Naniniwala naman ako. I just didn't expect na magve-vent out na lang ako sa asawa pa mismo ng boss ko. I'm sorry. It's not your fault. I honestly doubted him because of his strange actions. Nagdududa ka na pala. Pero bakit hindi mo pa tinanong? You have the right to ask about his strange action since you're his wife, Mia. Nanginginig naman ang labi ni Mia at mapait nang umiti kay Kiyo. I already asked him last night and nag-away lang kami because of that. I actually want to apologize personally to him later since sabi ni Mama na I am the one who's at fault for my actions. Pero parang ayaw ko na yatang humingi ng sorry dahil sa nalaman ko. Pero hindi ko naman basta-basta na lang siya pwedeng sugurin because I don't have enough evidence to prove that he's cheating on me, Kiyo. And that's why I wanted to ask for your help. Kung gusto mo ng tulong ko, then susunod ka sa mga sasabihin ko, Mia. Hindi kasi tayo magtatagumpay sa kung ano man ang gusto mong mangyari kung wala tayong plano. What's your plan, Kiyo? First, huwag kang magpapahalata na may alam ka na about sa paniloko niya sa'yo para hindi tayo mabulilyaso. Second, humingi ka ng tawad sa kanya to prove to him that you're truly fully trusting him again while nag-iipon ako ng ebidensya about sa pangangabit niya. How about the company? Gusto mo rin bang malaman ang kalagayan ng kumpanya niyo, Mia? Oo. Nagdududa rin kasi ako sa kalagayan ng kumpanya since nabanggit mong sobrang toxic na nga nito. Kasi hindi naman ganun dating kumpanya nung si Papa pang nagmamanage eh. Okay then. I'll help you to na alamin yan. And I think, tagilid na rin ang kumpanya base sa sales last month. Sobrang baba at may investment pang nagaganap na parang hindi legit. Parang scam lang. Pero, I investigate about that matter. Thank you, Kiyo. Walang naman. Ayoko lang nakikita kong umiyak. It broke my heart, Mia. Nakangiting sagot ni Kiyo sa kanya at nagpaalam na babalik ng trabaho. Samantala, kagaya ng napag-usapan nilang dalawa ni Kiyo, pumunta si Mia sa working place ng asawa ning si Franco. Konti na lang ang mga empleyado na naroon dahil patapos ng working hours. Nadat na ni Mia si Franco ang abala sa kung anong ginagawa sa laptop nito. Mia, what are you doing here? Napatayo pa sa gulat si Franco at agad inalalayan si Miyang maupo. Gusto kong humingi ng sorry about last night, Franco. Malumari na sagot naman ni Mia at saka naupo sa swivel chair kung saan nakaupo kanina si Franco. Wala na sa akin yun, Mia. Ang totoo niyan, uuwi talaga ako mamaya to say sorry to you. May kasalanan din ako. I'm sorry for being rude to you. It's fine. Nasaan nga pala si Shiva? Tapos na rin bang trabaho niya? Hindi. Nandun siya. Pinagtitimpla ko ng kape. Really? Okay. Hihintayin ko siya dito para personal lang magpasalamat sa kanya bilang magaling na sekretarya mo. Nakangiting sagot ni Mia. Maya-maya pa'y pumasok na nga si Shiva ng opisina ni Franco at kagaya ni Franco, gulat din ang nararamdaman nito nang makita si Mia. Mia,
Kayo po pala. Anong ginagawa niyo rito? Oh, hey, Shiva. I'm just visiting my husband. Alam mo namang medyo nagkatampuhan kami kaya sinusuyo ko siya. Sagot ni Mia, sabay yakap kay Franco. Ganun po ba? Gusto niyo rin po ba ng kape, ma'am? Hindi na. Hindi ako mahilig sa black coffee. Bigla kasi ako nagiging bitter at baka makasampa lang ako ng mga kabit sa daan pag uwi ko. Po? Wala. By the way, hindi ka pa ba uuwi? Tapos ng working hour mo, kaya pwede ka nang umuwi. Mia, may kailangan pa kasing tapusin si Sheena. Singit ni Franco sa usapan. Napangiti naman si Mia tumango. Ganun ba? Baka wala na siyang masakin pa uwi. Mahirap ang biyahe papuntang Antipolo. Right, Shiva? Hindi naman po, ma'am. Madalas nga po akong hatid ni Sir Franco eh. Napakuyam ang kamao ni Mia sa sinabi niya ni Shiva. Nakita niya pa kung paano pandilatan ng mata ni Franco si Shiva. Wow! Ang generous mo naman pala, Franco. Kaya ba always late kang umuwi? Oh, anyway, bakit nga palang hilig mong tumawag ng madaling araw, Shiva? Hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Mia kahit gusto niya nang dambahin ng suntok ang mukha ng asawa niyang si Franco at hablutin ang buhok ng sekretarya nito. Di ba? I explained that already to you, Mia. Oo nga. I just wanted to ask her personally. Bakit bawal ba? Hindi naman po, ma'am. Pero kasi po, hindi ba parang pinagdududahan niyo na po kami ni Sir sa tono ng pananalita po ninyo? Don't get me wrong. Kung wala naman kayong ginagawang masama, hindi naman kayo makakaramdam ng kabat guilty, right? Don't worry. Wala talaga, babe. Don't worry. Hindi naman natatawag si Shiva ng madaling araw dahil tapos na kami sa investing. Oh, that's good. Hindi ba sabi mo nagpa-audit kayo? Pwede ko bang makita? Nakita ni Mia kung paano mataranta si Franco at Shiva na animoy anong oras ay mabubuking na kinangisi na nga ni Mia ng palihim. Kasi Mia, wala yung internal auditor namin eh. Hindi siya mahilig mag-overtime since tinatapos niya agad ang trabaho niya. Wala ba siyang record na iniwan sa inyo? Wala. Dahil kailangan namin ng CPA to confirm the investing plan. Pinigilan niyang sigawan si Franco dahil sobrang halata na ng inaasta nito. Pero dahil wala pa siyang sapat na ebidensya, nanatili siyang kalmado. Okay, then babalik na lamang siguro kapag hindi na ulit ako busy sa shop ko. As of now, kailangan ko nang umuwi. How about you, Franco? Hindi ka pa ba uuwi? Uuwi na. Isabay na tayo, Mia. How about your secretary? Ay, hindi na po. May sundo po ako, ma'am. Ganun ba? By the way, Shiva, thanks for taking care of my husband. Sobrang galing mong maging sekretarya. Taasan mo ang sahod ni Shiva, Franco, ha? At kapag gusto mo ng mag-asawa, just tell me. Sagot ko ng pagpapakasal ninyo. Saad pa ni Mia habang inaayos ang botones ng sleeve ni Shiva. Naku, Ma'am Mia, wala po akong balak mag-asawa. Wala nga po akong boyfriend eh. Really? Sayang naman. Don't worry, ipapakilala kita sa kaibigan kong CEO rin. Sigurado akong magugustuhan mo yon. Mia, let's go. Singit sa kanila ni Franco na hinawakan na nga siya sa braso nito. Tumango na lamang si Mia at nagpamauna ng maglakad palabas ng office kasunod si Franco. You're not mad at me anymore, babe? Tanong pa sa kanya ni Franco nang sa wakas ay makarating na nga sila ng bahay. Hindi. Nagtitiwala ako sa Franco. Thank you, babe. Nang akmang hahalikan siya ni Franco ay biglang napaiwas si Mia. I need to take a bath. Malumani nang sabi sa asawa. Nagtuloy-tuloy ang mga araw na maayos silang dalaw ni Franco. Araw-araw din silang nag-uusap ni Kio tungkol sa plano. Ngunit nanatiling lihim to sa kanyang mama Trina. Mia, anak, tapatin mo nga ako. Are you cheating in your husband? Tanong ng mama Trina ni Miss Mia sa kanya. Natawa naman si Mia at bahagya pang hinampas ng mahina ang kanyang mama. Naman, magagawa ko ba yun? I'm such a faithful wife, ma. Then who's the handsome man who's always visiting you here? Palaging seryosong usapan ninyo. Pansin ko lang. Pero yung tao mo sobrang genuine
At isa pa, yung mga tinginan sa'yo ng lalaking yon, halatang may gusto sa'yo. Si mama naman, he's Kiyo po. He's my classmate when I was in high school. Ngayon lang ulit kami nagkita, kaya tuwang-tuwa talaga ako dahil isa rin yan sa naging kaibigan ko noon. At isa pa, alam mo yung si Kiyo, feeling ko gay yan. Kung makausap mo yan, baka makonfirm mo. Kasi halata naman kung magsalita siya. Ay, ang judgmental mo sa part niya, nak. Malambot lamang siguro siya. Soft man ang tawag sa kanya, nak. Halata naman sa physical appearance niya, pero sigurado kong hindi yan bakla. Oo na lang, ma. Sigurado kang hindi mo yun kabit? Or baka nililigawan ka niyan, ha? O naman, ano ka ba? Alam mo ba kung bakit madalas yan dito? Abay hindi. Malay ko ba dyan hindi kami close niyan? Natawa naman si Mia. Empleyado yan ni Franco, ma. Ay, talaga? Kaya siguro kinakaibigan mo para may spy ka sa asawa mo, ano? Alam mo, dyan ako agree sa tactic mo. Makaibigan nga rin yan. Ay, hindi naman magandang biro yan, ma. Hindi ko naman aagawin sa iyo, nak. Bumingis-ngis pa ang mama niya matapos sabihin yun. Tanging pag-irap na lamang ang nagawa ni Mia rito at sandaling lumapit na sa pwesto ni Kiyo. Hey, ayos ka lang? Bakit sobrang tamlay mo naman yata ngayon? Nakaka-suffocate na kasi sa opisina, Mia eh. Yung asawa mo sobrang demanding magpa-audit. Nakakainis. Akala mo naman talaga madali lamang yun. Pinapa-audit pa nga niya yung 2 years ago eh. Pero ang ilalagay na petsa ay ngayong 2026. Sira ulo ba siya? Wait, ikaw ba yung internal audit nila, Kiyo? Oo, bakit? Kaka-promote pa lang sa akin last week medyo nangangapa pa ako. Kung hindi ko lamang iisip na kailangan kitang tulungan, hindi ko tatanggapin ng promotion yan. Maganda yung naisip mo. Pwede mo bang i-copy lahat ng dadaan sa yung transaction ng kumpanya? Mia, internal audit ako, not bookkeeping. Magkaiba yun. Pero dadaan sa lahat ng yan to check if tama lahat, right? Napahinto naman si Kiyo at napahawak sa kanyang baba. Natawa pa to sabay tangwa. Oo nga pala. Galing ah. Mukhang may alam ka naman pala pagdating sa pagbibusiness. Malamang, mapapalago ko ba tong shop ko kung hindi? Siro ulo din to. Pasensya ka na ah. Kasalanan ko bang baliw din ng asawa mo? Pero pansin ko ah, bihira na lamang kung maglandian yung dalawa. Ano kayong nangyari? Baka natakot na mahuli ko kapag pumunta ako ng kumpanya. Sabi ko kasi, bibisita ako anytime para i-check kung kumusta naman ang kumpanya. Ayan, kasalanan mo naman pala. By the way, may mga ebidensya na ako, pero kulang pa. Ibibigay ko sa iyo yung mga litrato nilang nakuha ko sa CCTV. Hindi kasi sa akin binibigay yung copy ng footage eh. Sayang. Private daw kasi yun. Pero don't worry, pipilitin kong makuha para naman mabigat-bigat yung laban mo sa kanila. Nakangiting saad pa sa kanya ni Kiyo. Sobrang thankful talaga ako nakita tayo ulit, Kiyo. I honestly don't know how to properly thank you. Kung hindi siguro dahil sa'yo, puro lang ako hinala. Pero hindi ko nahuhuli dahil sobrang ingat niya pagdating sa bagay na yun. Mukhang expert na si Franco manloko. Maraming ganyang tao sa panahon ngayon, Mia. Kaya kailangan nating pumili ng taong mapagkakatiwalaan talaga natin. Yeah, I agree. At sobrang tanga ko dahil nagtiwala agad ako sa tulad niya. I never imagined loving the cheater man like him. Napakagat pa si Mia sa labi upang pigilan ang sarili na maging emosyonal dahil hindi niya gustong makita ng mama niyang umiiyak siya. Wala ka bang planong sabihin sa mama mo ang nalaman mo? Saka na siguro. Ayoko siyang bigyan ng problema. I can handle this, Kiyo. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa panliling lang nila sa akin. Don't worry, Mia. Hanggat kaya ko pang tumulong, tutulungan kita. Hindi ko hahayang magdusa ka habang nagpapakasasa sila sa pinaghirapan ng pamilya mo. Bakit kaya ganun? Hindi naman ako masamang tao eh. Hindi naman matapobre ang pamilya ko. Pero bakit may mga taong aabusuhin pa rin yung kabaitan namin? Bakit may mga taong ipaparanas sa iyo yung pakiramdam na gusto mo nilang maging masamang tao para makaganti? I don't think I deserve this kind of heartbreak, Kiyo. Hindi ko na nga matingnan ng diretso si Franco eh. Nandidiri na ako sa kanya. Hinawakan ni Kiyo ang kamay ni Mia at bahagyatong umiti sa kanya. Hindi mo talaga deserve yan, Mia. Pero tiisin mo muna, okay? Hindi ikaw ang problema rito.
Kasi katulad ng sinabi mo, mabait kang tao. Yung asawa mo rito ang hindi. Tapangan mo lang. Hindi mo pwedeng ipakita sa kanila na mahina ka. Dahil mas lalo kanilang aabusuhin. Pwede bang sakmalin ko na lang sila agad-agad? Wala nang batas-batas. Mas satisfied pa siguro kapag napatay ko sila. Hey, don't say that. Oo, madaling sabihin or gawin yan. Pero maling-mali yan, Mia. Mas piliin pa rin natin yung tama. Idaan natin sa tamang proseso. Huwag padaanin sa init ng ulo. At huwag pa irali ng galit ang ating puso. Ito naman, binibiro lang kita. Ang seryoso mo kasi. Hindi naman ako ganun kasamang tao para ako pang magdesisyon kung anong dapat gawin sa ganung tao. Karma na lang bahala sa kanila. And the best karma that we can give those kind of people is kindness. Let's kill them using our kindness to be able to feel their guilt. And let their own guilt slowly kill them. Wow! Gusto ko yan ha. Galing mo naman dun, Kiyo. Sobrang galing mong magpagaan ng pakiramdam. Sarap pong maging kaibigan. Hindi ko gustong maging kaibigan ka, ano? Wala pa rin talagang pinagbago yung dila mo. Ang talim pa rin. Hindi mo ba gustong magkaroon ng kaibigan na malapit ng makipag-divorce? Makikipag-divorce ka, Mia? Oo. After nilang makasuhan. Siyempre, para valid reason ko. Ayoko namang matali sa lalaking manloloko, no? Masaya akong malaman yan. Sagot sa kanya ni Kiyo at bahagya pang pinisilang kanyang pisngi. Matapos ng pag-uusap nila, nagpaalam muli si Kiyo na aalis dahil may trabaho pa to. Samantala, sa kabilang banda, naroon si Franco sa loob ng opisina niya kasama si Shiva. Anong balak mo sa asawa mo, Franco? Baka nakakalata na yun. Huwag kang mag-alala. Hindi yun makakalata. Lalo pa ngayon sobrang busy ng shop niya. Kaya tuloy lamang natin ang paglipat ng lahat ng pera sa iba't ibang bank account natin. Okay, pero palugi ng kumpanya ng asawa mo. Kailangan natin iba pang mas malago na ari-arian ng mga samonte. Anong ibig mong sabihin? Here, papirmahan mo kay Mia. What is this, Shiva? Prenuptial agreement. Hindi ba kalbisan naman yata yan? At isa pa, ang prenuptial ay pinapapirmahan bago ang kasal. 3 taon na kaming kasal, Shiva. Lumapit naman sa kanya si Shiva at marang hinilot ang kanyang sintido. Mukhang nakakaramdam ka na yata ng konsensya. Uurong ka na ba? Hindi. Pero importante ang shop na yun kay Mia. Oh, Dory. Look at that. Naka-QR code. Ikaw nang bahalang magpalusot niyan. Okay. Sana naman, mapabilis ang paglipat natin ng mga ari-arian nila, Franco. I can't wait to finally be your wife. Nakakapagod na kayo maging sekretarya mo. Tumayo naman si Franco at niyakap si Shiva. Don't worry. Malapit-lapit na rin tayong magsasama. Nakahanda na rin ang annulment paper namin. Samantala, nakangiwi naman si Mia habang pinakikinggan ang pag-uusap ni Shiva at Franco sa kabilang linya. Ay, nanggigigal talaga ako sa malintik na yan. Mabuti na lang at naisipan mong pusita ng audio bag si Shiva. Paano mo nagawa yun? Kinuha niya yung pinapa-audit niya sa akin eh. Nasigurado akong ipapakita sa'yo mamaya. Sobrang lapit niya sa akin, nagawa kong ihulog sa bulsa ng bag niya yung audio bag. Inilapag pa nitong iba't ibang larawan nilang dalawa ni Franco at Shiva na kuha sa loob ng opisina. These photos are not enough this time. Pero sigurado akong makakakuha pa tayo ng mabigat na ebidensya katulad na lamang sa audio bag na yun. Dory, malapit mo na silang mapakulong, Mia. Nakakadiri sila. Talagang sa opisina pa nila napiling maglandian. Eh kung pag-umpugin ko yung mga ulo nila, ha? Chill. Wait, your husband is here. Napahinto naman si Mia at lumingon kung saan nakatingin si Kiyo. Agad pang napatayo si Mia at sinenyasan si Kiyong magtago. Franco, what are you doing here? Hey babe, wala. I'm just visiting you here. May kailangan din akong papirmahan sa'yo. Wika ni Franco, sabay halik sa kanyang noo. Urgent pa yan? Yeah. May client meeting kasi ako mamayang hapon. And I need you to sign this about us investing. Napakagat-labi si Mia nang sandaling ilahad sa kanya ni Franco ang isang folder. Oh, pwede bang iwan mo na lang muna, Franco? Marami pa kasi akong customers eh. Ihahatid ko na lamang sa place
Kung saan kayo mag-meeting, okay lang ba sa'yo? Hindi pwede, Mia. Malayo kasi yun kaya nga hindi ako makakauwi mamayang gabi. Ganun ba? Masyadong busy kasi ngayon eh. If you want, maghintay ka na lang muna dyan. Umupo ka muna ron. Turo pa ni Mia malapit sa gawin ni Kio. Bilisan mo lang, okay? Would you give me a cold water drink? Sure, just wait there. Nakangiting sagot pa ni Mia. And what is he doing here, Mia? Tanong ng mama ni Mia nang sandaling nakapasok siya sa counter. Ma! Oh my gosh! Oh, I have a better idea. Pwede mo bang gawin yung sasabihin ko, ma? Ano yun? Ihahatid ko tong tubig sa table ni Franco. Pwede bang sumunod ka at ihatid tong juice sa table ni Kio? At kapag nasa tapat na ako ni Franco, pakisagi na lang ako. Yung tipong mabubuhusan yung folder na nasa table niya. At bakit ko naman gagawin yun? Are you trying to sabotage your own husband, Mia? Please, gawin mo na lang. Saka ko na ipapaliwanag sa iyong lahat. I swear, worth it yung help mo kahit wala kang alam. Whatever. Huwag lang ako maging kontrabida dyan sa plano mo. I promise, ma. Kaya nang sinabi ni Mia sa mama Trina niya, nang sandali ngang matapat ito sa table ni Franco, ay agad na binunggo nito si Mia. Dahilan ng pagkatapot ng tubig na kanyang dala. What the heck? Hindi na nga napigilan pa ni Franco ang pagtaas ng boses nang maging ang pants nito ay nabasa. Oh my gosh! I'm sorry, babe. I didn't mean that. Sino ba kasi yung bumunggo sa'yo? Ang tanga lang. So tanga na ako ngayon, Franco? Pasensya na ha. Masyado kasing masikip ang daan kaya hindi kami kumasya nitong anak ko. Napahinto naman si Franco at nahihiyang ngumiti. Ma, kayo ho pala. Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang matawag kayong tanga. Sadyang importante lamang kasi itong nasa folder eh. Dahil kailangan ko hutong dahil mamaya sa client meeting. Pwede mo namang ipaprint ulit yan. Bakit kailangan mo pang maging agrabyado? You know what? I'm pissed now. Get out! Ma, kunwaring saway ni Mia, ngunit sa loob-loob niya ay gusto niya nang maglumpasay sa saya. Napahiya namang umalis si Franco ni hindi ito makatingin ng diretsyo kay Mia habang palihim namang napangisi si Kio sa pagiging pilya ng mag-ina. How's our performance? Ang galing ng mama ko, no? Yeah, pero bakit mo naman ginawa yun? Nakataas kilay pang tanong sa kanya ni Kio. Di syempre, para hindi ko mapirmahan yung lintik na QR code nila. Buti na lang talaga, nakipag-cooperate si mama. Kung hindi, wala na. Tuloy na nilang makukuha pati itong shop. May alam ba yung mama mo, Mia? Sasabihin ko pa lamang sa kanya mamaya. But for now, bumalik ka na muna sa trabaho mo. Dahil may client meeting daw ko na si Franco. Find out kung totoo bang client meeting. Okay then, goodbye. Matapos umalis ni Kio, agad na lumapit sa kanyang mama Trina niya. Naglolo ko si Franco, ano? Ma? Look at those photos. Ay, bakit naman hinayaan mong makabalandra yan? And who's this? Oh my gosh, sekretary niya to, diba? Turo pa ng mama niya sa babaeng nakakandong kay Franco. Yeah. Kaya ba palagi nandito yung Kiyong yun? Para tulungan kang mag-imbestiga? Opo. I knew it. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi ba ako worth it para pagkatiwalaan? I am your mother, Mia. Kahit hindi mo sabihin sa akin, mararamdaman ko pa rin. Napayuko naman si Mia at hindi na nga napigilang tumulo ang luha. I'm sorry, ma. Ayoko lang talagang magkaroon pa kayo ng problema. Ano pa't naging nanay mo kung wala man lamang ako na itutulong sa'yo, di ba? Kahit emotional support lang, Mia, hindi mo pwedeng kimkimin lahat ng sakit dyan sa dibdib mo. Nahihirapan kang kontrolin yan kapag biglang napunot sumabog. It's okay, ma. Nandiyan naman po palagi si Kio para damayin ako eh. Gumagan din ang pakiramdam ko kapag nakakausap ko siya. For almost 1 month, ganyan agad ang naramdaman mo sa kanya? Unbelievable. So anong plano mo? Bakit parang wala kang planong hiwalay ng mokong na yun? Bahala ko silang ipakulong, ma. Sila ng kabit niya. Nag-iipon lamang kami ng ebidensya para mabulok sila sa kulungan. Napangiti naman sa kanyang mama Trina niya at agad siyang niyakap. You're so brave, Mia. I'm so proud of you.
Pinipili kong maging matapang, ma. Kasi kung hindi, ako yung matatalo sa huli. Ayoko maging talon na habang buhay. I want to make their life like hell. Magandang ideya yan. Pero lagi mong tatandaan na ang pinakamagandang ganti sa mga taong nang abuso sa'yo ay ang pagiging mabait. Your kindness is the best weapon to avenge your enemies. Napangiti naman si Mia. Ganyan din po ang sinabi ni Kiyo. Ay, mukhang puro Kiyo ka nilang dyan. Type mo, no? Ex-crush ko lang yun, ma. Ano ka ba? Kung maka-ex-crush ka, akalain mong teenager pa. 30 ka na, Mia. Sabay pa silang natawa dahil sa tinura ng kaning ina. Samantala, nang sumapit ang 2:00 ng hapon, nakatanggap si Mia ng text message mula kay Kiyo na hindi sa business meeting ang punta ng asawa niyang si Franco, kundi sa isang mamahaling restaurant kasama si Shiva. Bakit kailangan pang isama mo ako rito, Kiyo? Reklamo ni Mia habang nasa loob sila ng restaurant sa likod ng pwesto ng dalawa ni Franco. Para naman makita mo ng harap-harapan ang paniloko ng asawa mo. Pati yung pera ng kumpanya nilulustay niya, Kiyo. That's why I record their conversation. Nakabag pa rin naman sila. Pero mag-video ka rin. O baka gusto mong lapitan sila, Mia. Huwag na. Sapat na sa akin lahat ng nakita ko. Nasa na nga pala yung hiningi kong record of transaction? Here. Check yan. Na nagkakalaga ng 5 milyon. Hindi ko alam kung saan nila yung ginamit. Pero permado niyo, Sir Franco. Then, this is the financial statements. Siguro sapat na yun para sugurin mo sila ngayon din, ano? No, hindi pwede rito. Bakit kailangan kong ipahiya sila rito sa labas kung pwede ko namang gawin yun sa pinakamalagang araw ni Franco? Sa mismong board meeting nila. Total, hindi naman ako kilala ng mga shareholder as his wife. Isa pa yan. I heard na si Shiva ang nose nilang asawa ni Sir Franco. Mas lalong nagitngit sa galit si Mia habang pinapasadahan ng tingin ng financial statements ng kumpanya nila. Ngunit napahinto siya nang biglang tumayo na sila Franco. Oh, saan sila pupunta? Sa hotel. Alam mo na yun. Susundan pa ba natin sila, ha, Mia? Yes, kailangan natin ng video habang gumagawa sila ng kabuyan para may matibay tayong ebidensya. Sigurado ka? Kaya mo pa ba? Baka naman mahimatay ka dyan sa sakit ng puso mo. Kiyo? Kidding. Let's go. Sinundan nga nila Mia ang asawa niyang si Franco kasama ang kabit itong si Shiva. Napasinga pa si Mia sa sobrang inis nang mag-check-in ito sa sarili mismo nilang hotel. Are they using my own money again? Isn't it obvious, Mia? Lahat ng winawaldas nila ay galing sa pera ng kumpanya ninyo. Wala nang ibang nagawa si Mia kundi umuwi. Inipon niya lahat ng ebidensya at agad na sinan sa kakilala niyang pulis. Makalipas ang 3 araw, handa na si Mia sa pagsugot. Dalang mga ebidensya niya ay tinungo ng kumpanya na pinamumunuan ni Franco. Oh, wow! Mukhang ready ka nang makipagbuno, Mia. Hinay-hinay lang, ah. Anong hinay-hinay? Matagal ko tong hinintay, Kiyo. Ang mahablot ang buhok ng lintik na Shivang yan at matadya ka ng pagkalalaki ng Francong yan. Napakamot ulo naman si Kiyo at sumunod na lamang sa kanya. Ngunit nang malapit na sila sa opisina ni Franco, ay agad silang hinarang ng isang empleyado. Kiyo? What are you doing here? Alam mo namang exclusive ang meeting na to. Mamaya ka nilamang bumalik rito. What? Hindi naman ako may bakit kay Sir Franco eh. Itong kasama ko. Hindi mo ba siya nakikilala? Sagot naman ni Kiyo at tinuro pa nga si Mia. Sunod-sunod namang umiling ang empleyado. Hindi. May appointment ka ba, ma'am? At mukhang hindi ka naman isa sa mga board members because look at you. You look like a mess, ma'am. Mukha po kayo nagtatrabaho sa palengke. So please, Kiyo, kung ano man ang babaeng to, isama mo rin sa pag-alis mo. At sino ka naman para paalisin ako, ha? I am the head manager at kabilin-bilin ni Sir Franco na bawal storbo ng meeting nila dahil malaking di lang usapan dito. Malaking pera. Kung wala kang alam, umalis ka nilang. Hindi na nakapagtimpi si Mia kaya agad niyang sinampalang nagpakilalang head manager. You have nowhere to talk to me like that. Pwede kitang tanggalin ora mismo sa kumpanyang to kung gugustuhin ko.
At sino kasi inaakala mo? Asawa ni Sir Franco? Keep dreaming. Nang akmang hahatakan nito ang buhok ni Mia, nang mapigilan ni Kiyo ang kamay nito. She's indeed the wife of our CEO. She's Mia Samonte, for Pete's sake. Masamang-masama ang tingin ni Mia sa head manager habang nanginginig tong pinasadahan ng tingin si Mia. Muli pa tong sinampal ni Mia tinulak. Maghanap-hanap ka na ng bagong trabaho mo. Saan ni Mia at dire-diretsong pumasok sa exclusive room kung saan nadatnan niya nga nagpe-present si Franco ng kung ano. Mia, what are you doing here? Baka sa mukha nito ang gulat. Maging si Shiva na paranting nakaupo sa gilid ay agad napatayo. Napangisi naman si Mia at agad na lumapit kay Franco at hinalikan sa pisngi. Hey babe, nasurpresa ka ba? Hindi mo man lamang ako in-inform na may importante kang meeting ngayon. Kaya pala, ganun na lamang umakong head manager mo. Pero okay lang, I handle her smoothly. So, I need a new head manager. Mia, please. Umuwi ka na. This is an important meeting. Why? Kinakahiya mo ba ako? Hey everyone, sorry for disturbing the meeting. What do you think you're doing, miss? And who are you? Hindi mo ba alam na importanteng pinag-uusapan namin dito? The company is in danger. Hindi na ako kilala? Oh my gosh, hindi ko rin kayo kilala. Bago ba kayong board members ng kumpanya ko? Bigla namang nagbulong-bulungan ng mga board members. Nasaling sinabi ni Mia. Mia, please. They don't know who you are. Mas lalong magkakagulo kapag nagtagal ka pa rito. Sa bahay na lamang tayo mag-usap. Mukhang hindi niyo nga ako kilala. Then let me introduce myself. I am Mia Samonte, the daughter of the owner of this company. And the real heirs. But since gusto kong patunayan sa mga magulang ko na hindi habol si Franco ang pera ko, pinagkatiwala ko sa kanyang kumpanyang to. Ba't mukhang mali ako? What do you mean, Mia? Ladies and gentlemen, please look at the screen. This is the financial statement of our company, which I fully entrusted to this man. But I never expected he'd be going to deceive me. Hindi lang sa paglimas ng pera sa kumpanya, kundi sa pagkakaroon ng kabit. Muling pinindot ni Mia ang laptop na nasa kanyang harapan para sa next slide. Makikita roon ang mga litrato ni Franco at Shiva. Plinay din ni Mia ang audio bag na naroroon at kitang-kita sa mukha ng mga naroon ang gulat. Mia, let me explain. Hindi na pinatapos pa ni Mia ang sasabihin ni Franco at agad na nga niya itong ginawaran ng malutong na sampal. Agad niya ring tinadyakan ng pagkalalaki nito at agad dinambahan ng suntok ang mukha ni Shiva. Wow! Ang bilis ko! Nakita niyo yon? Tumba agad tong mga manilokong to eh. Isang buwan din akong nagtimpi na huwag kayong sugurin dahil hindi pa sapat ang ebidensyang hawak ko. Pero pasalamat talaga ako dahil nandyan si Kiyo para tulungan ako. Tama nga ang sabi ni Mama. Kapag naipon tong galit ko, sasabog to at sa mismong pagmumukha niyo ko ito patatamain. Muling sinipa ni Mia si Franco sa muka at hinilang buhok ni Shiva. Pinagtabi niya to at inilabas ang dala niyang kitchen knife. Gusto kong sagutin mo ang mga tanong ng isang buwan kong nakatambay sa utak ko, Franco. First, why did you cheat on me? May kulang pa ba sa akin? Boring ba akong asawa? I'm sorry. I shouldn't have cheated on you. Pero inakit ako ni Shiva. Oh, ano? Bakit ako? Di ba ikaw nagpakita ng motibo sa akin? Di ba sabi mo, boring ang asawa mo? Ang mas gusto mong kagaya ko? You even told me na bawag ang asawa mo. That's why nawawalan ka ng ganang makipagtalik sa kanya. Malakas sa sinampal ni Mia si Franco. Sinabi mo yun, Franco? Am I a boring wife? How come? Hindi ba sabi mo nung nililigawan mo ako na I am so different from other women you've ever met? Sabagay, baka kasi ako lang ang mayamang nakilala mo. At isa pa, hindi ako baog, Franco. Sadyang hindi pa tayo handa parehong magkaanak. Ikaw lang hindi handa, Mia. Dahil ako, handang-handa na akong maging ama. Pero hindi mo man lamang ako pinagbigyan ng maranasan ng maging ama. Because you're selfish,
Ang tanging gusto mo lang ay ang shop mo. Shop ko na gusto niyo ring angkinin. Sarili kong perang pinagpapatayo ko ng shop na yon. Kasi alam mo mahilig akong mag-bake. Pero kung hindi ko pa nalaman agad ang balak ninyo, ay di sana nakapirma na ako sa lintik na QR code na yon. Ang galing mong magsinungaling, Franco. Para lamang mabigyan ng magandang buhay ang kabit mo, kailangan mo akong ubusin. Ubusin lahat ng pinaghirapan ko. Ano bang maling nagawa ko bukod sa hindi kita mabigyan ng anak, ha? Ano pa? Nanginginig na tumingin si Mia kay Franco na ngayon ay punong-puno na nga ng luha ang mga mata. Oras, Mia. Oras. Hindi mo na nagagampanan ang tungkulin mo bilang asawa ko. Hindi mo na nagagampanan ang tungkulin mong pasahin ako dahil puro ka lang trabaho. Muling sinampal ni Mia si Franco. Oras? Marami akong oras para sa iyo, Franco. Ikaw tong wala. Palagi kitang hinihintay, alam mo yan. Kahit ng gabi-gabi pa ako mapuyat kakahintay sa iyo ayos lang. Pero anong ginagawa mo, ha? Palagi kang may pabulog na kausap tuwing uuwi ka. At ito palang sekretarya mo ang dahilan. Malandi ka rin Shiva? Wala ka bang utang na loob? Pinag-aral ka ng magulang ko para magkaroon ka ng matinong trabaho. Nagkaroon ka nga nun, pero hindi ka naman naging matino. Makati ka ring babae ka. Hinablot muli ni Mia ang buhok ni Shiva at saka tong hinampas sa ulo ni Franco. At ginawa ko lang namang mahalin ka ng tapat, Franco. Na mukhang malaking pagkakamali ko pa. Nasa lintik na pagmamahal na yan. Pasag na pasag ang puso ko. Ni hindi mo man lamang naisip ang pinagsamahan nating dalawa. Sinayang mo lang 3 taon nating bilang mag-asawa. At sinayang mo lang ang tiwalang binigay ko sa'yo. Stop blaming me, Mia. May kasalanan ka rin. Kung hindi mo tinalikuran ang kumpanya mo, hindi tayo aabot sa ganito. Masaya pa sana tayo. Alam mo namang, hirap ako mag-manage ng kumpanya. Pero pinagkatiwala mo pa rin sa akin. Kasi sabi mo, na pag-aaralan lang maging CEO. Baka nakakalimutan mong pumasok ka muna sa training para maging ganap kang CEO. Bakit hindi ka nagreklamo nang nasa training ka pa lang, ha? Hindi ba pinayabang mo pa sa akin na magaling ka na? Na kaya mo nang pamunuan ng kumpanya? Masyado ka rin kasing hambog, Franco Hindi mo rin naman pala mapanindigan lahat ng pangako mo. Di sana, hindi ka na lamang nangako nung una pa lang. Sinira mo lahat ng meron ako. Mia. Nang akmang susugurin muli ni Mia si Franco habang nakaamba ng kutsilyo, agad siyang pinigilan ni Kio. Dumating din ang mama niya na may mga kasamang pulis. Mia, that's enough, anak. Sabi ko naman sa'yo na huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Ayaw kong pati ikaw ay makulong. Come here, anak. Nabitaw ni Mia ang kutsilyong hawak niya at bigla na lamang siyang natumba. Kasunod nun ay ang sunod-sunod na pagpatak ng kaning mga luha. Makalipas lamang 1 buwan, naroon si Mia. Nakatayo sa loob ng shop niya habang hawak niya ang annulment paper na may pirma na nga ni Franco. Ayos ka lang? Gusto mo bang mapahinga muna, Mia? Tanong sa kanya ni Kio. I'm fine. Mabigat pa rin sa loob ko ang lahat, Kio. Hindi ko alam kung makakausad pa ba ako. Habang inaayos kong kumpanyang sinira ni Franco, ay patuloy pa rin nagdurugo ang puso ko. Magpahinga ka muna. Hindi naman nagmamadaling kumpanya niyo Kayang maghintay niyan. Pero yung pagod at sakit na nararamdaman mo, kailangan ng maagapan yan, Mia. You're in pain. Hindi mo basta-basta na lamang i-distract ang sarili. Dahil babalik at babalik pa rin yung sakit at the end of the day. How? I don't know how to heal myself anymore, Kio. Gusto mo bang magbakasyon muna? Try to learn new things. Try to explore. Kahit ano pwede mong gawin. Basta maramdaman mo lamang ulit yung sarili mo. That you're still alive. Your soul's still there. Thank you. But I think I can heal here. Kapag nakita kong maayos na ulit ang kumpanya namin. Then, let me help you, Mia. Ayokong nakikita kang malungkot. Hinawakan ni Kio ang kamay ni Mia at saka siya nito niyakap. Huwag kang matakot, Mia. Nandito lang ako. Nandito lang kami ng mama mo. Aalalayan ka namin. Just take a few steps to move forward. I will, Kio. By the way, natuloy na nga pala sina Franco at Shiva ng habang buhay na pagkakakulong.
sa kasong qualified theft at concubinage. Ililipat ba sila sa bilibid, Kiyo? Probably. Why? Gusto mo bang makausap si Franco bago sila ilipat sa bilibid? Hindi. Masaya lang akong malamang ililipat sila doon. At least, malayo sila sa atin. Lalo na sa akin. Hindi ko na kayang makita pa sila ulit, lalong-lalo ng Francong yun. Kaya thank you. Dahil ikaw na mismong nag-volunteer. Napapirmahan yun kay Franco. Tukoy pa ni Mia sa annulment paper na nasa table. Yan lang magagawa ko sa iyo, Mia. Ang pagtulong para maging maayos uli ang kumpanya mo. Ang tanging kaya ko. Dahil hindi naman ako kasing yaman nyo eh. Pero I have enough money to take you to the place that you want to go. G ka ba? Ano ka ba? Ayos na sa akin na palagi ang nandiyan sa tabi ko. The best kang kaibigan, Kiyo. Nginitian lamang siya ni Kiyo at ginulo ang buhok. Nagpatuloy muli ang mga araw, linggo, hanggang sa umabot ang 6 na buwan. Ganun pa rin ang puso ni Mia, basag at hindi alam kung paano makakabangon. Magpahinga ka naman muna, Mia. Kanina ka pa dyan. Ayos lang, ma. Kailangan kasi ito sa kumpanya eh. Kailangan natin ng bagong investor. Hindi pwedeng papetex-petex ang proposal natin. Kaya hindi ko ipagkakatiwala sa mga empleyado natin. Ganun ba? Hindi mo naman kailangang magmadali para muling may saayos ang kumpanya natin. Bigyan mo muna ng break ang sarili mo, anak. Pinag-book kita ng flight papunta sa Japan. Diba gusto mong pumunta doon? Just take a break, anak. Emosyonal na sabi ng kanyang mama. Tuluyan na ngang bumuhos ang mga luha ni Mia. Sa 6 na buwan, nasubsob siya sa kanyang trabaho. Nagawa niyang makalimutan ang ginawa ni Franco. Akala ko kasi okay na ako eh. Kasi hindi ko na iniisip. Pero darating pala talaga tayo sa punto. Namumultuhin ka ng iniiwasan mong pakiramdam. At ang sakit-sakit, ma. Sobrang sakit pa rin ang ginawa nila sa akin. Agad naman siyang niyakap ng mama Trina niya. At doon siya mas lalong napahagulhol. Iiyak mo lamang yan, Mia. Nandito lang si Mama. And don't worry about the company. Ako nang bahala ron. Just take a break, okay? Katulad ng sinabi ng Mama Trina niya, binigyan niya nga ang sarili niya ng panahon para mag-heal. Samantalang sa kabilang banda, naroon si Kiyo, na nakangiting nakatanaw sa loob ng opisina. Kiyo, what are you doing here? Tapos na ba ang business meeting? Tapos na po, Tita Trina. Kamusta po? Na-close mo po ba yung deal sa malaking client? Approve, anak. Mabuti na lamang talaga at kahit wala si Mia rito'y nandyan ka. I'm so lucky to have you as my son-in-law, Kiyo. Son-in-law agad, tita. Hindi pa nga po ako nakakaamin kay Mia about sa feeling ko eh. Talaga? Diyos ko naman. 3 years na, Kiyo. 3 years nang nasa Japan ang anak ko. At sa loob ng 3 taong nakailang bisita ka ba sa Japan para makita siya? Tapos sasabihin mo sa akin hindi ka pa nakakapag-confess. Ay, ang kupad-kupad mo. Tita, every time po kasing bibisitahin ko si Mia, puro business ang pinag-uusapan namin eh. Alam niyo bang parang hindi siya nagbabakasyon? Dahil siya pa rin ang nag-aasikaso ng kumpanya. She's so dedicated to the company. Ganun talaga si Mia, Kiyo. Sobrang importante sa kanyang kumpanyang to, lalo na ang shop niya. Malago pa rin naman ang shop niya, tita. Hindi ko pinapabayaang malugi kasi alam ko mahal na mahal niya yun. Samantala sa kabilang banda, naroon si Miyang nakangiting nakatanaw sa labas ng kanilang kumpanya. Makalipas kasi ang 3 taong paninirahan niya ng Japan ay sa wakas napagpasyahan niya ng umuwi ng Pilipinas. Ay, I miss this place. Bulong pa ni Mia habang papasok sa opisina. Nadadnan niya pa ang mama niyang halos tumuwa ang mga mata na sa gulat ang makita siya. Mia, I miss you so bad. Maluhaluhang sabi pa sa kanya ng mama Trina niya at agad siyang sinilubong nito ng yakap. I miss you too, ma. Kumusta po kayo rito? Kumusta ang kumpanya? Ano ka ba, Mia? Hanggang ngayon ba naman, kumpanya pa rin ang nasa utak mo? Ayos lang ako rito. Ikaw, kumusta? May nakilala ka na bang made in Japan ang magiging soon-to-be son-in-law ko? Mukha bang lalaking pinunta ko sa Japan, ma? Baka nakakalimutan mo ang peace of mind ang pinunta ko doon, hindi sakit sa ulo. Ay, bakit, nak? Sakit ba sa ulong mga lalaki sa Japan? Wala akong sinabi, ma. Nasaan nga pala si Kiyo?
Hindi ba siya nagawi rito? Duman siya kahapon dito, pero today mukhang hindi siya pupunta. Puntahan mo na lamang sa shop dahil busy yun. Agad nga siyang nagpaalam dito upang tumungo sa kinaroroonan ni Kiyo. Halos maluha pa si Mia nang makita niyang shop na bagong pintura at maraming customer. Natanaw pa niya si Kiyong nakangiting nasa counter, kaya marahan siyang pumasok rito at dumiretso ng counter. One strawberry cake and matcha please. Nanatili pa rin nakayuko si Kiyo habang nagbibilang ng panukli nang sabihin niya yun. Okay ma'am, just wait. Mia? Mia, ikaw nga. Kailan ka pa umuwi? Ngayon lang. Kamusta? Hindi ko inaasahan na bukas pa rin ang shop na iniwan ko. Mukhang masyado mo naman yatang inaalagaan. Siyempre, importante to sa'yo Mia. Kaya importante na rin to sa akin. Sobrang na-miss kita, grabe. Hindi mo man lamang ako in-inform na uuwi ka today. Eh di sana, nasundo kita sa airport. Natawa naman si Mia at hinampas pa to sa balikat. Eh hindi na matatawag ng surprise yun kung ipapaalam ko sa'yo. Wow, bakit mo naman ako balik i-surprise? May gusto ka siguro sa akin oh. Baka ikaw, hindi mo lang maamin. Bigla namang naging seryoso si Kiyo habang nakatingin sa kanya. Narinig pa niya ang malalim nitong pagbuntong hininga. Let's talk outside, Mia. Wow, anong gusto mong pag-usapan natin at dito mo pa talaga ako dinala? Tanong ni Mia at saka naupo sa malaking ugat ng puno. I love you, Mia. Oh, ha? Hindi ba pwedeng I like you muna? No, dumaan na ako dyan. Lumala na yung feelings ko sa'yo magmula nang pumunta ka ng Japan. Pero hindi ko agad nasabi dahil hindi ka patuloy nakaka-move on. At ayaw ko namang dagdagan pa ang inisipin mo. Naghintay talaga ako ng right timing. And I think this is the right time. At mukhang tama ka. Dahil sa 3 taon kong pananatili ng Japan, maraming sububok na makuha ang loob ko. Maraming nanligaw sa akin, Kiyo. Pero ikaw lang talagang palaging sumasagi sa isip ko. Nang minsang sumubok ako makipag-date. Hindi ko alam, pero hinahanap ka ng puso ko eh. Dahil mahal mo na rin ako, Mia. And I'm so happy to know that. Akala ko mababasted ako eh. Yakapin mo ulit ako, Kiyo. I'm so tired at kailangan ko magpahinga. Niyakap naman agad siya ni Kiyo. Let's get married, Mia. Wow! Hindi pa nga tayo mag-boyfriend tapos kasal na ring inaalok mo sa akin? Kaya mo bang panindigan kung mag-yes I do ako? Huwag mo akong hamunin, Mia. Kaya kitang pakasalan ora mismo. Pero kailangan ko muna ng approval ng mama mo. Samantala, mangiyak-ngiyak naman ang mama at Trina ni Mia nang sandaling magpaalam si Kiyong pakakasalan nito si Mia. Binatang binata ka na talaga, Kiyo. Akala ko hindi mo na magagawang mag-confess sa anak ko. Muntikan ko na talaga kayong pakidnapin para lang mataranta ka at biglang mag-confess kay Mia. Napakamot ulo naman si Kiyo at saka niyakap si Mia. Hindi ko po kaya pang pakawalan si Mia, tita. Kaya nga pakakasalan ko agad eh, para hindi na makawala. Matapos ang usapan sa pagitan ni Kiyo at Mama Trina niya, naging abala na nga ang dalawa para sa nalalapit nilang kasal. Sigurado ka bang hindi ka magsisising akong mapapangasawa mo, Kiyo? Nakailang tanong na ba yan, Mia? Sinabi ko namang hindi, di ba? Mahal na mahal kaya kita. Kahit hindi tayo magkaanak? Ano ka ba? Pwede naman tayo mag-ampon eh. Kaya don't worry. Eh kung ayaw kong mag-ampon, di wag. Basta ikaw mapapangasawa ko. Ang landi talaga nito. Makalipas lamang 1 buwan, kasalukuyan na ngang nasarap ng altar si Mia at Kiyo at nagpapalitan ng wedding vows. Mahal na mahal kita, Mia. Mahal na mahal din kita, Kiyo. Pareho silang nakangiti ngayon habang nakaharap sa mga taong naging saksi ng pag-iisang dibdib nila. Kasabay ng may sigarbong palakpakan ay ang pagdampi ng mga labi nila sa isa't isa. At kasabay rin ng pagdampi ng mga labi ni Mia at Kiyo ay ang pagbuhos ng mga luha ni Mia. Thank you for everything, Kiyo. Hear a blessing from heaven. Sabi ni Mia habang nasa bisig ni Kiyo. Palagi nating tandaan na ang tiwalang sinira ay hindi na muling maibabalik. At ang kasikiman ay laging may katapat na parusa sa batas at sa buhay. Sa huli, ang pag-alis isang relasyong puno ng kasinungalingan ang nagbubukas ng pinto para sa totoong pag-ibig
at totoong kaligayahang nararapat sa iyo. Dito na nga po nagtatapos ang kwento namin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Paalam!